Ito ay pitong pangunahing metaphorical na pahayag na madalas ay sinasabing nagmula sa tradisyon ng lumang tipan at pagpapatunay na ang kanyang panangga. Ito ay salita na hindi dapat unawain na literal na kahulugan, kundi isang simbolo na mas malalim na espiritual na katotohanan. No? Ito nga ay hindi literal. Isa-isahin natin. At alam ko, alam nyo rin ang mga ito. Amen? Isa-isahin po natin. Ano ba ang sinasabi ng ating Panginoon tungkol sa I am? I am. Una, I am the bread of life. Ako ang pinapay ng buhay. Diba? Kapag tayo nagugutom sa kahulugan at kapayapaan, sinasabi niya, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. Hindi magugutom. Hindi mauuhaw kapag naniniwala tayo sa ating Panginoon sa Kristo. No? Jesus is the spiritual food that gives eternal life. Para siyang sa gitna ng ating mundo sa pag-ibig, tagumpay o kapayapaan, si Jesus ang tunay na pagkain na hindi nauubos. Lagi siyang nandyan sa Eucharistia. Amen? No? Inialay niya. Tandaan natin na yung ating Panginoon, hindi siya nag-iwan ng libo. Ang iniwan niya, tinapay at tumo. Nauna siyang ating pagsasalita. Sino yun? Siya. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, yung Eucharistia, ating napupuno ng kanyang presensya na nagiging pinagmumulan ng lakas para sa araw-araw na buhay. Ano ba? Sino nakakaalam at susunod? I am. Ano yung naaalala yung sinasabi ng ating Panginoon si Kristo na siya? Ako ang I am the light of the world. Sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Whoever follow me will never walk in darkness, but will have the light of life. No? Magkakaroon po ng liwanag sa kanyang buhay. Amen? Ako. Following this remove the darkness within sa kadiliman, takot, kasalanan, o kaya kawalan ng reaksyon, si Jesus ang ilaw na nagpapakita ng katotohanan ng landas. Kabutihan sumunod sa kanya, tayo ay nag-ilaw din para sa iba. Bilang isang ilaw, nakatulad ng ating Panginoong Kristo, at kung tayo ay nagnanais sumunod sa kanya, tandaan natin, tayo ay magkakaroon ng liwanag. Amen? Na kahit ilagay mo pa yan, doon sa muhol makikita. Basta hindi mo pinatago. Amen? No? Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. At pag-ilan na tayo? Ito ang pangatlo. I am the door. Ako ang pinto. No? Bakit tayo inaanyayahan ng ating Panginoon? Na pumasok tayo sa pintuan iyon. No? Bakit? I am the gate. Whoever enters by me will be saved and will come in and go out and find pasture. Na kung saan ang papasok at lalabas sa kanya ay maliligtas at magkakaroon ng mainam na pastulan. No? Si Jesus ang tamang daang patungo sa kaligtasan ng simbahan, kung saan tayo niligtas at malaya sa pamamagitan niya, pumapasok tayo sa kanyang kaharian at ng biyaya. Kung paano tayo pumapasok sa mga biyaya, pag pumasok tayo sa ating Panginoon si Kristo. Pero hindi po madali ang pagpasok. Diba? Pagkakawin yan, pumapasok sa butas ng kamay. Ang mga kamelya na pumapasok sa butas ng kamay. Pang-apat, kapag tayo may nasasaktan o takot, ang pinapaalala niya, ako ang
Mabuting pastor. Di ba? Si Jesus ang mabuting pastor. May kanta niyan eh. Ano yung kanta niyan? Ang Panginoon. Ang Panginoon ang Aking pastor. pastor. Pinag-iyo ko. Pinawa kong Diyos. Babasa natin yan sa John 10:11. I am the good shepherd. The good shepherd laid down his life for the sheep. Ako ang mabuting pastor. Ang mabuting pastor ay handang alay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Pinuwi at kilala niya ang kanyang mga tupa. No? Nakikilala niya rin ako. Diba? Yan ang sabi ng ating Panginoon. Kilala ko siya at kilala niya rin. No? Iiwan niya yung siyam na siya at hahanapin niya isang nawawan. Amen? Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. No? Ganun niya inaalagaan ang kanyang awan. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Panglima, I am the resurrection of the life. Kapag tayo nakaharap sa kamatayan o kawalan ng pag-asa, tinitiyak niya na ako ang buhay, ako ang pagkabuhay at ang buhay. No? Mababasa natin yan sa John 11:25. I am the resurrection and the life. Those who believe in me, even though they die, will live. Kapag naniniwala kayo sa akin, kahit na kayo'y mamatay, ay magkakaroon kayo ng buhay. Amen? No? Yung pag-asa sa buhay natin, kung wala man dito, mayroon dun sa langit na ipinangako ng ating Panginoon. No? Natatandaan natin si Lazaro. Diba si Lazaro? Sobrang hirap dito sa mundo. No? Pati sugat niya. Dinidilaan na ng aso. Pero nung kanyang kamatayan, nandun siya kasama ni Abraham. Ayos, hindi na pinag-usapan natin. Ganon yung pangako ng ating Panginoon. No? Believe in Him, victory over death. Kapag tayo ay naniwala sa Kanya, tayo ay magtatagumpay sa kamatayan. At kung hindi nabuhay ang ating Panginoong Kristo, balik wala ang pagtitipon natin ito. Baliwala yung pagiging electoral commentator natin. Baliwala ang ating pagiging lay minister. Baliwala yung ating pagiging puwer sa simbahan kung hindi nabuhay muli ang ating Panginoon. Diba? Kasi napagtagumpay niya. Tayo isa, bawat isa, ay maaaring magtagumpay din sa bagay na ito. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sino dito gusto nang mamatay? Hallelujah. Magsiserve pa ako. Magsiserve pa ako. Yung dapat yung sagot natin, magsiserve pa ako, Lord. Yes. Pagandang-ganda na ako, Lord, magsiserve pa rin ako. Pero ito yung bahala sa akin doon pag dumating na yung ating nag-uwi. Amen? Amen. Amen. Pang-anim, kapag tayo nalilito kung saan patungo ang buhay, malinaw niyang sinasabi, I am the ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ito ay mababasa natin sa John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang makakapunta dun sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. No, tanging si Jesus lang ang makakapagdala sa atin doon sa langit. Amen? Kaya lagi tayong lalapit sa ating Panginoon. Lagi tayong
lalapit sa Kanya. Kasi pag tayo ay nasa Panginoon, hindi tayo maliligaw. Amen? At para hindi tayo maligaw, dapat bahagi tayo ng simbahan Kanyang itinatag. Bakit? Kasi doon sa simbahan itinatag na yun, ibinigay niya yung Kanyang pangako. At pagsasalu-saluhan natin doon ang Kanyang katawan, dugo, na sentro ng lahat ng mga sakramento. No? Pansinin niyo, lahat ng sakramento mayroong pagsasasuhan tinatay. Amen? Yung pinuksin. At nandun yung kaligtasan. Hindi lang sa pagkatakas ng Ama. Hindi lang sa Biblia, kundi sa katawan, tubo ng ating sa Eucharistia. Amen? Kaya nga yung mga alagad, patuloy yung kanilang ginagawa. No? Ayun yung kanilang ipinagpatuloy. No? Habang sila ay nandun sa mga pagtitipon nila, ang ginagawa nila doon, maglilisa. Naghahabi-habi ng pinapay. At yun ang ipinagpapatuloy ng ating simbahan. Diba? Palakpakan mo natin ang ating Panginoon. Wala tayong ibang landas patungo sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesus na nagiging gabay sa katotohanan at buhay na walang hanggan. Panalangin tayo'y makakahanap ng telebisyon. At ang huli, I am the true vine. Ako ang tunay na sanga. At sa araw ng pamumuhay, sa araw-araw ng pamumuhay, pinapaalalahanan niya tayo, ako ang tunay na puno ng ubas. Sabi ng ating Panginoon, manatili kayo sa akin. Father is the vine. No? Manatili kayo sa akin. Sapagkat dapat nakaka-attach tayo. No? Nakadikit tayo sa sanga ng ating Panginoon. Dahil kung wala tayo doon, tayo ay magtitili. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Abiding Him leads to fruitfulness. Na pag tayo ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, tayo din ay magkakaroon ng buhay. Amen? Amen. Tayo mga sanga na kailangan manatili sa Kanya upang magbunga ng kabutihan sa pamamagitan ng Espiritu. Ang paghihiwalay ay nagiging yung sanga. Diba? Naalala ko tuloy yung puno ng ibus. Kung wala siyang makuhang pagkain, alam niyo kung ano nangyari sa puno? Tuyo. No? Nasumpa. Natuyo. So, meron ito. Una, balikan po natin. The bread of life. I am the Bread of life. Tagalog. Ako ang Tinapay ng buhay. Amen. Pangalawa, I am the light of the world. Tagalog. Ako Miraco. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Yan. Kasi sana ako Miraco. No! I am the door. Ako ang pinto na kung saan ang sino mapapasok sa akin ay maliligtas at magkakaroon ng masaganang pastulan. Amen? At ang ilan? Apat. I am the good shepherd. Tagalog. Ako ang pastor. Ako ang mabuting pastor. Panglima. I am the resurrection and the life. Tagalog. Ako ang Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. No? Pang-anim. I am the way, the truth, and the life.
Ako ang daan ng katotohanan at buhay. Amen. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan mo. No? At ang huli, I am the true vine. ako ang tunay na, Sanga. no, na, hello, puno, ako ang tunay na puno ng ubas. Palakpakan mo natin. Bakit I am? Bakit sinasabi niya na ako? Ako, puno na lang ako. Puno na lang ako. Diba? Ako. Sapagkat ito ang pagpapahayag. No? Kung ito ay metaphor na ipinihahalimbawa niya ang sarili niya sa mga bagay na ito, pinakikita sa binasa nating Ebanghelyo na ang sabi niya doon sa dulo ay ako nga. Before Abraham was, I am. Bago pa si Abraham, ako Dumating. na. Bago pa nabuhay si Abraham, ako na. Bago palikhain ang mundo, ako na. Kasama na siya ng Diyos. And God said to Moses, at sabi niya kay Moses, I am who I am. Ito ay ang absolute na pangalan ng ating Panginoon. Sabi sa ang ibig natin sa Grego, ego emi. Wala. Ito ay ang pangalan ng Diyos. No? Ang pangalan ng YHWH ay ang pangalan ng ating Diyos. Na ipinakilala niya yung kanyang sarili doon sa bus na nasusunod na burning bush. No? Pinakilala niya kay Moses kung sino siya. I am who I am. Yan yung Yahweh yung ginawa nilang yan lang na ano kasi hindi yan mababasa. No? At sa mga Hudyo, ayan ay napakabanal. Kahit hanggang ngayon, pag tinanong mo sa nila, hindi nila sinasabi. Ganyang kabanal ang pangalan ng ating Panginoon. YHWH. No? Walang karagdagang definition tulad ng tinapay. Kanina ako ang tinapay ng buhay. Ako ang pinto. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ako, ito, absolute. Walang dagdag. No? Ito ay nagmula sa pangalan ng Diyos na inihayag kay Moses, Exodo 3:14. I am who I am. Na nagpapahayag ng walang hanggang pag-ingal ng Diyos. Na walang hanggang pag-ingal ng Diyos. Hindi nakakabit sa oras, walang panahon. Walang past. Walang future. Kundi puro kasalukuyan na yumayakap sa lahat ng panahon. Sa Ebanghelong binasa natin, ginamit ni Jesus ito upang direktang ang kinil ang pagka-Diyos. Sinasabi niya mismo sa mga tao iyon na nagpapangatang sa Kanya, na galing daw sa demonyo yung Kanyang kapangyarihan. Sinasabi sa mga tao iyon, ako ang Diyos. Ako ito. I am who I am. Ganun ang kahuligan ng pangalan ng ating Panginoon. Absolute. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ganun kabuti para makalapit tayo sa Kanya, nagbibigay siya ng mga metaphora niya. Para madali mo maintindihan.
Pag napapagod ka, siya yung protego ng Diyos. No? Siya yung pasto lang, mabuting pasto. Pag kinanahihirapan ka, lapit ka sa pasto. Diba? Yan yung nga tayo niyayakap ka. Yun nga yung Diyos pa ba? So yung pitong I am ng ating Panginoon, no? Pinapakita kung paano tayo lumalapit sa Diyos. At ang I am o I am, pinapakita ng ating Panginoon sa Kristo mismo na siya ang Diyos. Amen? At tayo kung ba'y naniniwala na ang Panginoon sa Kristo mismo ay ang ating Diyos. Amen. Amen. Alam niyo mga kapatid, yung sitwasyon o pangyayari noon kay Jesus, ay katulad din ng mga nangyayari. Marami na hindi naniniwala sa Kanya. At ang maniniwala siya ay isang tao lang. At ang mga naniniwala na siya ay tao lang, ay katulad ng mga Hudyo noon. Hindi sila naniniwala na si Jesus. Diyos, bakit? Kasi inalis sa kanila na kahit anong basa nila ng Biblia, hindi niya mahanap na si Jesus ay Diyos. Tayo mga Katoliko, dapat nating paniwalaan na ang ating Panginoong sa Kristo mismo ang ating Diyos. At ang tinapay na nandiyan ay ang Diyos. Banal na yung Espiritu. Kahit anong gawin mo dyan, tinapay pa rin yan. Pero pag tinaas na yan ng Padre, magiging katawan ng ating Panginoon. Kaya, lagi po natin hihingin yung banal na yung Espiritu. Nasain po natin bilang mga Katoliko. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon.